Kasi kung may mabasa sa aking promise, titigil ako sa pagsasalita. Yung salitang Trinity, wala naman sa Bible. Wala namang nakasulat rin po sa Biblia ang... O saan daw mabasa yan? Ka-curious, sapat na ba ang sola scriptura o Bible alone? Kasi po madalas na sinasabi ng iba na kapag hindi mabasa sa Biblia ay hindi dapat paniwalaan dahil ito'y hindi katotohanan. Now, ang tanong po natin dyan, may katotohanan kaya ang ganitong paniniwala? At ito ba ay tinuturo din ng Biblia? Ang sagot po dyan, wala. Kahit isa man lang sa talata sa Biblia ang nagsasabing sapat na ang Biblia upang malaman ang buong katotohanan. Ang klarong binanggit po ng banal na kasulatan o ng Biblia na ang katotohanan ay hindi lamang sa Biblia matatagpuan, kundi sa iglesyang tatag mismo ni Kristo, to which it is the pillar and foundation of truth. And take note, ang iglesia na ito ay lumitaw na 1st century pa lang doon sa Jerusalem na kung saan itinayo ito sa pamamagitan ni San Pedro. Kaya nga ang simbahang tatag ni Kristo ay may magisterium or authority na siyang makakapagturo sa atin po ng buong katotohanan. Yan po ay ayon sa Biblia na mismong ginagamit din po ng ating kaibayo sa pananampalataya. Hi there, this is Vincent Girls Catholic. Now, dito malalaman na dapat talaga tayong maging mapagsuri sa mga turo at aral ng ating naririnig sa kapaligiran po natin, lalong-lalo na po sa social media na naging pangunahing kaparaanan na patungkol sa paghahanap ng katotohanan. Alalahanin po natin na hindi porket gumagamit ng Biblia ay tama na ang sinasabi ng mga taong ito. Marami na rin po tayong karanasan sa mga taong dadala lang ng Biblia at sinasabing sapat na ito sa pagtuklas ng buong katotohanan. Tama nga bang maniwala na ang Biblia lamang ang basihan sa pagtuklas ng buong katotohanan? Hindi naman po natin itinatanggi na ang Biblia ay nagdadala ng katotohanan, ngunit ito'y hindi lamang basihan para sa paghahanap ng katotohanan. Ang paniniwalang Biblia lamang ang basihan sa pagtuklas ng buong katotohanan ay kilala po sa tawag na sola scriptura or Bible alone. Ito po ay nagugat sa mga protestanteng paniniwala and therefore, dahil ito po ay protestante, ito po ay hindi katuruan at hindi pinapromote ng ating simbahan. Bakit nga ba hindi sumasang-ayon ang Katoliko sa sola scriptura or Bible alone? Ito po ay dahil hindi naman ito sang-ayon sa tamang turo ng Biblia. Na kung saan, sinasabi po nila na ang Biblia lamang ang dapat paniwalaan. Ngunit ang sola scriptura ay hindi rin naman mababasa sa Biblia. Alalahanin natin na bago pa nabuo ang Biblia ay umiiral na po ang Kristyanismo na may sinusundan na silang basihan sa kanilang pananampalataya. At ano naman itong sinusundan ng mga unang Kristiyano sa pananampalataya bago nabuo ang Biblia? Ito po ang dapat na malaman o alamin ng mga protestante patungkol po sa kalagayan ng mga unang Kristiyano bago sila maniwala sa claim na Bible alone. Ang totoo po kasi nito mga kapatid ay hindi naman naniniwala ang mga unang Kristiyano sa Bible alone, kundi sila mismo ay may sinusunod at pinaniniwalaan bago pa man ang pagkabuo ng Biblia. Ano nga ba itong pinaniniwalaan ng mga unang Kristiyano? Ang sagot po diyan, ito po ang tradisyon na kung saan ay hindi tanggap ng mga protestante. Now, saan po ito sa Biblia? Suriin po natin ang Biblia para sa ating mga patunay. Ano po ang sabi dito sa sulat ni San Pablo? Therefore, brethren, stand fast and hold to the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Ayan, malinaw po mga kapatid. Ito po ang dahilan kung bakit mali na maniwala sa Bible alone. Dahil ang Bible alone ay hindi naman mababasa sa Biblia, ngunit malinaw na ang mababasa lamang ay ang tradisyon na siyang sinusunod ng mga tunay na Kristiyano. Paano po tayo maniniwala sa Bible alone kung may tradisyon palang binabanggit si San Pablo? Ano nga ba ang tradisyong ito? Ayon po sa referensyang ito, in the 1981, Edward Shields in the book Tradition put forward a definition of tradition that became universally accepted. According to Shields, tradition is anything which is transmitted or handed down from the past to the present. Ayan, malinaw pala mga ka-curious. Transmission pala ng past to present ang kahulugan ng tradisyon. Simula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan, may tradisyon na dapat sinusunod ang mga Kristiyano ngayon. Yun pong sinasabi sa sulat ni San Pablo. Now, dahil Bible alone ang ating pinag-uusapan, mas magandang pasagutin po natin ang mga Bible alone believer sa tanong na ito. Nabuo na ba ang Bible without tradition? Kung sumagot po sila ng oo, dito natin malalaman na kulang pa ang kanilang kaalaman pagdating sa pagkakaunawa sa talata ng Biblia. Paano mapapasa ang information from the past to the present without the tradition? Noong panahong wala pang masusulatan ng tao, paano kaya napasa ang information?
o yung tinatawag nating tradition, sapagkat ang pagkabuo po ng Biblia ay may kinalaman sa tradisyon, particularly sa tinatawag natin na oral tradition. Now, kahit wala pang pagsusulat noong unang panahon, ay mayroon namang pagpapasa ng impormasyon sa pamamagitan ng oral tradition. Balik ulit po tayo sa tanong, nabuo ba ang Bible without tradition? Kapag hindi naman po ang sagot nila, magiging malinaw na ngayon na mahalaga ang tradisyon sa pagkabuo ng Biblia. Kaya nga mga kapatid, nagpapasalamat po si San Pablo dahil ang mga unang Kristiyano ay talagang sumusunod po sa tradisyon. Hindi katulad po sa panahon natin ngayon, nakabasa lamang ng translated Bible tapos magkiklaim na ng Bible alone. Now, paano nga ba pinapasalamatan ni San Pablo ang mga unang Kristiyano dahil sa pagsunod nila sa tradisyon? Basahin po natin ang kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto. I praise and appreciate you because you remember me in everything and you firmly hold to the traditions just I have passed them on to you. Ayan, malinaw po mga kapatid. Sabi po ni San Pablo, I praise and appreciate. Salitang nakakapagbigay ng inspirasyon galing na mismo sa alagad ng ating Panginoon. Bakit kaya naniniwala talaga ang mga protestante sa Sola Scriptura? Ito ay dahil po sa mga maling paggamit nila sa sulat mismo ni San Pablo sa kay Timoteo at sa mali rin nilang pag-unawa. Ano po bang nakalagay doon? Ito po ang ating mababasa. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ayan, pilit nilang ginagamit ang talatang ito upang patunayan na Bible alone is correct. Ngunit, ang totoo po dito ay mali ang kanilang pagkaunawa. Pag sinabing kasulatan para sa kanila ay buong Biblia na. Ngunit kung titingnan po natin, mas nauna pang nasulat ang 2 Timothy kaysa sa Book of Revelation. Na kung pagbabatayan natin sa pagkunawa nila, kabilang na sa nabanggit para sa kanila ang Book of Revelation sa kasulatan na nabanggit sa talata. Ngunit noong isinulat ang 2 Timothy ay wala pang naisulat na Book of Revelation. Kaya bakit nila ginagamit ang aklat ng pahayag? Malinaw na po ngayon na mali talaga ang paniniwalang Sola Scriptura. Dahil noon pa man ay marami na ang nangahas na gamitin ang sulat ni San Pablo at mali ang kanilang pagkaunawa po dito. Kung basahin man po natin ang Biblia, ito pong sinasabi ni San Pedro. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Hindi na po tayo magtataka na hanggang sa ngayon ay mali pa rin ang pagkakaunawa ng mga protestante sa sulat ni San Pablo. Tama po ang nasusulat sa Biblia, ngunit mali lamang ang pagkakaunawa ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. At ang Sola Scriptura ay hindi po aral ni Kristo. Ito po ay paniniwala lamang ng mga mali ang pagkaunawa sa sulat ni San Pablo. Ang malinaw na sinasabi ng kasulatan upang lubos na maunawaan ang buong katotohanan, pumunta sa simbahang tatag ni Kristo at ang sagot sa tanong mo ay siguradong matatamo. Ayan mga ka-curious, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programa at sana po ay nakatulong ang video na ito sa ating paghahanap ng katotohanan. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. Ibahagi niyo po sa mga kakilala ninyo upang mas malawak pang maabot nito at upang mas marami pa ang matulungan natin ang ating ginagawang evangelization. Please don't forget to follow and subscribe po ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, at upang matulungan niyo rin po ang page na ito na maipagpatuloy ang mga gawain na ito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page at of course sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian. Muli po, this is Mr. Curious Catholic na nag-iwan ng kasabihang ang may alam ay dapat may pakialam. Pro Deo et Iglesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello, Father Lester Villa, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you! Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutunan. God bless. Hi everyone, this is Sis LT from Bacolod City and I recommend you to please watch Mr. Curious Catholic. My
Mayong hapon, brothers and sisters. Ako gali si Sister Maria Chema Pastrana from Pasig City, kag isa man ka membro sang Flock of the Divine Mercy. Kag nagapasalamat gid ako sa subong hapon nga nakita ko si Brother Dennis sa personal nga kung sa diin nalipay gid ako sa mga nabatian ko kay kasi nga paagi natudloan kita kung paano kita magkakabuhi suno sa kabubuton sang mahal nga Dios. Kag ginatudloan man niya kita nga paglikaw kita sa mga pagpakasala kag madamo gid kita mga brothers and sisters may mako agtutukan lang naton ang pag-upod sa link ni Brother Dennis nga iya sang Curious Catholic Ministry kagabay pa nga sa inyo nga pagpamati igakabuhi gid naton ina agud makalikaw kita sa pagpakasala kag maangkon naton ang kaluwasan. Hi, I am Sister Lotlot from Rojas City. I am a visually impaired person. Nag-aalinlangan ka ba tungkol sa iyong pananampalataya bilang isang Katoliko o ikaw ay hindi Katoliko? Darito na ang kasagutan ng iyong katanungan. At kung gusto mong hahanapin ang katotohanan, hanapin, ibahagi at mag-share si Mr. Curious Catholic. See you sa Mr. Curious Catholic.